Kailan nga lang is ginawa natin ng content yung paparating na unit ngayon ni Euromotor para sa kanilang lineup sa underbone category, which is yung kanilang bagong version ng Beeperman 150i. And ngayon, dito naman mismo sa video na to is makikita nga natin sa harapan natin mismo na nai-release na siya dito mismo sa may Motovida North Caloocan, which is ang available color nila dito mismo is yung black color. Yan. Mapapansin din natin halos na malaki na halos yung pinagbago sa design niya, pero same frame pa rin naman, halos wala pa rin pinagbago kumpara dun sa mga nakasanayan natin na na design do ng previous versions ng Beeperman 150. So syempre, before natin muna simulan na ikutin tong motorsiklo na to, kagaya nung lagi ko sinasabi at lagi natin ginagawa, i-intro muna tayo. Kagaya nga na sinabi ko kanina, andito na sa harapan natin yung Beeperman 150i or yung Beeperman 150 Fi na bagong release ni Euromotor para sa kanilang underbone lineup. Actually, upgraded version siya nung last or yung previous version ng Beeperman 150 na naka-carb, and at the same time mababanggit ko ngayon dito mismo sa sa mismong video na ito na meron ng mga nagbago in terms of specifications, pati na rin sa mga special features ng motorsiklo na to. Kung tutusin, na-cover ko na to nung nakaraang video ko, which is before siya ilabas totally dito mismo sa PH Market, is nagkaroon tayo ng video regarding sa overview na patungkol dito mismo sa motor na to. Kasi nakasagap tayo na mga mangilang-ilang mga leaks na information regarding mismo or patungkol dito mismo sa motor na to. Pero syempre, before natin reviewin at ikutin tong motorsiklo na to, alamin muna natin yung pinaka-technical specs, and then at the same time yung features yung na meron dito mismo sa model na ito. Okay, so napakita na natin dito mismo sa video na to yung actual specs na meron dito sa motorsiklo na to, pati na rin yung performance output niya, including na rin pati yung overall dimension at pati na rin yung chassis specifications na itong motorsiklo na to. Then, bukod pa dyan, napakita na rin natin yung mga actual na features. So, syempre, ano pa bang hinihintay natin? Simulan na natin ikutin tong bagong model ng Euromotor Beeperman 150i. So, tara, simulan na natin. In terms of looks, pati na rin mismo sa actual design, meron lang konting nagbago dito mismo sa pinakakaha ng motorsiklo na to, including tong pinaka head cowling niya, yung kanyang mga fender, pati na rin yung dito mismo sa pinaka body body covering niya dito mismo sa bandang gilid. Ayan. So, binigyan ko na kayo ng konting pahaging doon mismo sa iikutin natin mamaya. Kasi isa yan sa mga babanggitin natin eh. So, syempre, simulan na muna natin dito mismo sa front. Kung mapapansin natin mabuti, ito, kukumpara ko na lang din to doon mismo sa previous version ng Beeperman na Beeperman 150, which is yung previous version. Yung last kasi na na-encounter ko before, which is na-review ko rin dito mismo sa channel natin. And at the same time, dito mismo sa Facebook page natin, is very minimal lang yung actual na design nung previous na model nitong motorsiklo na to. Unlike ngayon, dito mismo sa bagong bagong version ng model na ito, is mapapansin nga natin mabuti na pareho pa rin yung kaha na ginamit, pero nagkaroon ng malaking pagbabago sa design in terms of appearance. Kasi mapapansin natin mabuti na dito pa lang mismo sa kanyang head cowling is nagkaroon na siya ng mga other stickers or decals dito mismo sa part na to. Ayan. So, kung mapapansin natin mabuti, malaki na halos yung pinagkaiba ng design niya compared dun sa last unit. Ayan, ilalagay ko na lang dito mismo sa baba ng video na ito yung actual na design ng previous version nitong Beeperman 150 Fi. So, bukod pa dyan, same lang din halos yung ginamit na ilaw dito. Ganito pa rin yung itsura ng ilaw. Naka bulb type yung kanyang dalawang turning lights dito mismo sa may bandang taas ng headlight. Same din nung sa headlight, naka bulb type din yan.
So, isa yun sa mga naobserbahan ko dito mismo sa motorsiklo na ito. So, bukod pa dyan, punta tayo sa pinakababa. Same din, pero may decals na rin siya dito banda sa may bandang gilid. Kaliwat kanan yan, take note ha. Tapos, papansinin natin mabuti, nandun pa rin yung rubberized cover na ito na nagsisilbing extension ng fender niya dito mismo sa harapang gulong. Tapos, yung braking system dito is ano na siya, disc brake na siya with matching dual piston caliper. Ginagamitan din ito ng telescopic fork suspension dito sa may front. Tapos, ito yung actual na gulong niya, which is matic na kagad yan pag naka wheel mags. Tapos ganito itsura, naka tubeless na po ito. Then yung actual na sukat ng mismong gulong nito is nasa 80 by 90 by 17 dito mismo sa may bandang front. Ayan, malata mo na kaagad pag sinalat mo dito, napakakapit ng gulong niya eh. Tapos ayan, halata naman talaga na napaka-quality ng gulong na ginamit dito mismo sa motorsiklo na ito. Pero by the way, punta na tayo dito mismo sa kanyang rider side, especially dito mismo sa may front section. Ayan. Dati pa naman is naka-digital meter panel or naka-digital instrument panel na si Beeperman 150. Yung previous version nila ng motorsiklo na to. Ngayon kasi is, ang alam ko ginagamitan na to ng digital LED panel dito mismo sa model na ito. So expect natin na mas maiiba yung pinaka viewing or yung pinaka itsura ng dashboard nito kumpara dun sa dating model nila ng Beeperman 150i. Then also mapapansin niya natin na disusi pa rin ito. Ginagamitan pa rin ito ng clip-on handlebar. Tapos kung mapapansin natin mabuti, yung right side controls niya is consist siya ng kill switch, headlight switch, ayan. Tapos electric start button. Tapos dito mismo sa may bandang kaliwa, ayan, meron siya dito high beam and low beam switch, turning light switch, tapos yung kanyang horns. So ano wala lang dito mismo is yung choke, kasi since naka EFI na to, ayan, isa na yun sa mga nawala dito sa may kanyang left side controls. Tapos meron pa pala siyang passing light dito mismo sa may bandang likuran nung sa may bandang likuran nung mismong buttons nung high beam and low beam. Ayan, mapapansin din natin yan. Then yung structure, tapos yung design dito mismo sa may bandang gitna, same pa rin. Ayan, ma-obvious naman natin dito na dito mismo, dito pa lang sa magkabilang side ng motorsiklo na to, or yung yung dalawang side fairings or dalawang body cover nito sa may magkabilang gilid, is malaki na talaga yung pinagkaiba nung implementation nito sa dati. Kasi ma-obvious naman natin na marami na nag-attach na sila or naglagay na sila mismo ng pinaka-decals dito mismo sa may magkabilang side nung mismong cover. Unlike dati, kagaya nung sinabi ko, is sobrang minimal lang yung design na meron doon sa previous version nila ng motorsiklo na ito. Tapos ito yung sinasabi ko sa inyo, halos yung buong gilid nung mismong motorsiklo na ito, ayan, fully covered na siya ng decals dito. Naka-indicate na rin yung actual na displacement. Yung brand ng motor, nakalagay na rin na 4-stroke EFI. Kagaya nung nakita natin last time dun sa ginawa ko na overview or teaser video para dun sa sa unit na ito. Tapos bukod pa dyan, isa pa sa na-obserbahan ko dito mismo sa unit na ito is meron pa rin siya naka-indicate na kickstart dito mismo sa model na ito. Ayan. If ever na hindi siya talaga totally gumana or hindi gumana yung kanyang electric start, is pwede pa rin nating mapa-andar tong motor na to kasi meron siyang backup na kickstart dito mismo para sa model na ito. Same implementation pa rin ito dito mismo sa kanyang foot peg sa mismong rider section. Yung kanyang foot brake, puntahan natin yung kabila, kanyang shifting pedal or yung kanyang shifter. Tapos punta tayo sa pinakalikuran ng motorsiklo. Hindi, dito muna tayo sa seats. Sa seats, syempre, ay yung seat neto, may pagkamalambot din. Hindi naman sobrang lambot, saktuhan lang. Tapos may pagka-wrap texture din yung upholstery na ginamit dito mismo sa upuan na to, which is alam mo na kagad na hindi siya magiging madulas kahit na medyo pababa yung forma ng kanyang upuan, kasi nga
given nga na sports underbone type nga itong motorsiklo na to, kaya medyo paslant yung forma nung kanyang body dito mismo sa upuan, pati dun sa dulo. Ayun, kita nyo ang tulis, oh. Tapos may kataasan din ng konti yung seat ng OBR dito mismo sa may bandang likuran. Ayan. Tapos tingnan natin kung anong meron dito mismo sa kanyang under the seat. In terms of under the seat, dito mismo sa ilalim ng seat niya, makikita natin yung maliit na U-box dito. Andito yung battery compartment kung saan natin nilalagay yung battery nito kapag inactivate tong motorsiklo na ito. Tapos, eto, pwede tayong maglagay dito ng mga mangilan-ngilang mga bagay lang nakakailanganin natin in case of emergency, or yung mga iba pang mga papeles natin kagaya ng rehistro, or sabihin na natin pwede nating ilagay yung wallet natin dyan or cellphone habang nagmamaneho tayo, pwede rin naman. Pero tingin ko hindi advisable kasi medyo malapit sa tangkay, pero okay, bala. Tapos hindi ko sure kung kakasya ang kapote dito, pero siguro kung tutupin nyo siya ito sa ng mas maliit pa na tupi, tingin ko able naman siya maipasok dito mismo sa compartment na ito. Depende na lang din talaga sa rider na mag-a-acquire na itong motorsiklo na ito, kung paano gagawin yung diskarte para mapagkasya yung mga gamit dito. Pero the usual kasi, ang kadalasan na po pwede kong mai-suggest, siguro mga mangilan-ngilang tools na kailangan lang natin, yung mga basic tools lang, pwede naman siguro yung dito ilagay. Tapos kung maaari, yung mga ilang mga maliliit na dalahin lang muna natin yung pwede natin ilagay dito mismo sa motorsiklo na ito. Tapos ito yung pinaka gas tank ng motor. Ayan, ito yung pinaka gas tank tsaka gas cap ng motor. Kaya attach ko na lang dito, ilalagay ko na lang dito mismo sa baba kung ilan yung fuel capacity nitong motor. And at the same time, ilalagay na rin natin ulit dito mismo sa baba yung kanyang fuel consumption or yung average fuel consumption ng motorsiklo na to. Pero take note, average fuel consumption lang ang pinag-uusapan natin dito. Pwede pang madagdagan yan or mabuwasan, depende sa throttle habit ng tao. Ayan, sara na natin. Tapos grab bar, syempre hindi mawawala yan. Andito pa rin yung matulis na tail design ng mismong motorsiklo na ito. Tapos ang galing lang kasi bumagay talaga yung design ng decals niya dito mismo sa may bandang likuran para dito mismo sa model na ito. Ayan, ang ganda lang din ng pagkakalagay nila dito mismo sa decals na ito, which is yung Beeperman. Ang galing din. Isa pa to. Then dito muna tayo sa baba bago tayo pumunta doon sa pinakailaw. Ayan. Suspension dito mismo sa may bandang likuran is naka monoshock suspension. Since underbone, sports underbone category nga itong bike na ito. Tapos syempre medyo mataas din yung kanyang exhaust or yung tip ng kanyang exhaust. Plus naka disc brake tayo dito sa likod. Same din, naka dual piston caliper din dito mismo sa may bandang likuran. Tapos ito yung kanyang gulong sa likod. Etong tanong, ilan nga bang size ng gulong nito sa may bandang likuran? Ang size ng mismong gulong na ito dito mismo sa may rear is nasa 100 by 80 by 17. Tapos tubeless na rin ito, same nung sa harap. Tapos ito yung sinasabi ko, yung pointed design ng kanyang tail at yung mismong taillight. Take note, naka-integrate na dyan lahat, including na rin dito mismo yung taillight, tapos yung kanyang turning lights or yung signal light niya. So matic, makikita natin naka-valve type pa yung kanyang taillight dito mismo sa may bandang likuran, habang yung turning lights or yung signal lights niya dito is naka LED na yung ilaw niya. Tapos ito yung actual na fender. So ayun, overall naikot na natin tong unit na to. Syempre, isa na lang ngayon ang magiging tanong natin, kamusta tong motor na to kapag sinakyan to ng sabihin na lang natin na yung pinaka standard height lang, at least 5'5 and a half. Try nga natin. Okay, subukan lang natin, align lang natin ng konti. Ayan.
Okay, sige. Take note, 5.5 yung height ko. So, para sa akin, medyo may kamakasan na ng konti itong motorsiklo na to. However, kahit tiptoe, namamanage ko pa rin siyang i-balance. Magaan siya kapag tinulak o inatras. Tapos, syempre, even under load, malaki ang turning radius ng motorsiklo na ito. So, expect natin kapag may mabiglang liko or may kinakailangan tayong balikan, like for example, may nakalimutan tayo, is madali lang natin kung maneuver ang motorsiklo. Kapag may mga, sabihin na lang natin na medyo may mga maliliit na, na kalsada tayo na daanan, may bawaman, sabihin na natin hindi kami sinita, siguro sabihin na natin mga pang one way lang na level ng daanan, possible pa rin natin ma-maneuver to, itong motorsiklo na to. Kapag halimbawa na ginamit natin to sa mga siguro mga makikita nila. So ayun, yun yung pinaka-overall assessment ko dito mismo sa motorsiklo na to. Medyo yung ulang ako ng konti, pero kahit paano komportable din naman ako ng tumutok sa motor na to. Kasi hindi naman siya totally subsot, kumbaga ano lang, konti lang naman. Naka-friend pa rin naman yung pwesto ko dito mismo kapag nakaupo ko dito mismo sa motorsiklo. Natapos na nating ikutin, i-review, then at the same time nalaman na rin natin kung anong pinagkaiba na ito compared dun sa mga previous version ng Beeperman na inilabas nila dito sa market. Ngayon, syempre, oras na para i-reveal yung price nung mismong motorsiklo na ito. So ayan, i-flash na lang natin sa screen. Madre, okay na, ano na natin, na-cover na natin lahat, na ikot na natin tong motorsiklo na ito, and at the same time na-reveal na natin yung price. So, ayun, hanggang dito na lang muna tayo. Antayin nyo yung mga susunod nating uploads regarding dito mismo sa iba pang mga units na na-review natin, pati dito mismo kay Motobida. O nga pala, bago ko nga pala makalimutan, sa lahat pa ng mga gustong kumuha ng units dito mismo kay Motobida, especially Euromotor, Keyway, tapos yung mga SYM na units natin or models natin. Tapos meron din tayong Benelli. Huwag kayong mahihiyang mag-inquire sa akin. Pwede nyo kong i-PM dito mismo sa page ko. Ayan, andito sa baba. Then, pwede rin kayo mag-comment dito mismo sa videos ko if ever na kung makikita nyo tong video na ito sa YouTube. So, huwag kayo, if ever na kung gusto nyo kumuha ng unit dito or model, bibili man kayo dito cash or sabihin na nating installment, feel free to ask me. Pwede ko kayong tulungan, i-guide ko kayo kung paano kayo makakapagpa-release ng unit dito mismo sa ano na to, sa branch na ito. I hope nagustuhan niyo tong video na to. Ingat kayo palagi, keep safe and drive safe always. Jobs out. Maraming salamat.